Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Hindi naman po kayo amoy kandila. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na nagagalak, na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Salamat po sa umagang ito na healthy po tayo. Tayo po ay patuloy na ginagabayan din ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. May kandila na po sa taas. Actually po, may ginamit po ang Panginoon para po i-provide yung mga chandelier natin. Sa totoo lang po, hindi natin membro ang nagbigay niyan. Pero sana maging membro natin. Hallelujah. Napaka-importante po ng mga araw na pinagkakalob ng Panginoon na binibigyan natin ng pagpapahalaga sa presensya, itinataas natin ang Panginoon sa buhay natin. Nais ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, even sa mga events ng araw o ng events ng buhay natin, nais ng Panginoon na siya ang unahin. And praise God po, nandito po kayo. Hindi po kayo naglamierda, pero nakakabagbag din po ng damdamin minsan. Although we love our family, di po ba? Wala pong masama dun sa pagpunta ng sementeryo, pero we do not pray yung mga namatay na. The reason why nagpupunta po tayo sa mga sementeryo is for fellowship and reunion. Samantalahin po natin upang makapag-share din po tayo sa ating mahal sa buhay. Na hindi po yung kapag patay na, doon pa lang natin pag-pray. Sana it's a time for us na makilala po tayo bilang anak ng Diyos na mayroong ugnayan sa ating Panginoon. Amen. At yung araw pong ito, actually, sabi nga ng misis ko, bukas may pasok na eh. Tama po ba? Masisipag yung mga sa public school eh. Hallelujah. Pero hindi po namin nagawa. 1 week pong walang klase, no? Teacher ko po kasi, ang misis ko po, teacher kasi. Pero nakakalungkot din, hindi po kami nakabasyal ng 1 week na bakasyon nila. Pero mabiyaya po ang Panginoon, sapat po ang kanyang pagpapala sa kanyang mga anak. Amen. So, may bagong serya po tayo this month. Natapos na po tayo dun sa purity. And praise God na we desire right now to live in purity. May kadalisayan, may kalinisan ang pamumuhay. Dahil po bilang anak ng Diyos, tayo po ay binanal dahil ang ating Panginoon, ang ating Ama ay banal. Hindi lamang po yun, tayo po ay gagamitin ng Panginoon to spread the good news because we receive the freedom already. Tama po ba? Kaya nga po right now, pag-uusapan po natin yung the importance of obedience na sa ating Panginoon. Ito po yung serya natin for the whole October. November pala. Anniversary month na po natin. No? Ito po, yung pagsunod. No? The reason why kung bakit po merong Calvary Temple dito sa lugar na to, hindi lang po para kayo entertain. Hindi lang po tayo para masabing may church. Para po matuto tayong sumunod sa ating Panginoon. Nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, hindi po para magkaroon ng katalinuhan sa salita ng Diyos. Kung merong magtatanong sa atin, alam natin, sasabihin natin kung saan nakasulat ito, hindi po. Ang dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo patuloy na makasunod sa nais ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Sa totoo lang po, ang Diyos gusto niya lahat ay maligtas. Problema lamang po, kung hindi tayo susunod sa Kanya, paano po tayo maliligtas? Kasi po sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga po siya nagturo sa atin ng katotohanan at nagturo ng daan dahil sa Kanya lamang po ang susi ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son,
And whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Kaya nga po yung whosoever, yung pagpili po na sumunod sa ating Panginoon. Kaya po napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na lahat ay mapahamak, pero may ginawa po ang Panginoon para po tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them. Sana po yung word is, my sheep listen to my voice. They know me. And they follow me. No, in between dun sa verse na to, it's I know them. Ibig sabihin, sa lahat ng pakikinig na ginagawa ng Panginoon, natin sa ating Panginoon, alam ng Panginoon. Alam din ng Panginoon kung sa ating pakikinig, susunod po tayo. Because I know them. Hallelujah. Kaya nga po importante po yung sumunod sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Pagsunod talaga, ang hirap sumigaw ng hallelujah. Pero kapag pagpapala, kapag ito ay uulan ng biyaya ng Panginoon, ang sarap ng hallelujah. Di po ba? So sa lahat po na nagdi-desire na magkaroon ng bahat lupa, sumigaw ng hallelujah. Yung iba, naiyaman. Hallelujah. So ito po yung pag-uusapan natin for the whole month of November. No? So yung topic po natin today is obedience is the fruit of true repentance. Okay? Ang pagsunod ay bunga po yan ng totoong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Okay? Actually, the word repentance is from the Greek word metanoia. Ibig sabihin, nagkaroon ng change of mind. Kaya nga po sinasabi ko, madalas sa langit, ang lengguwahe is kapangpangan. Kasi the Greek word ng repentance or transformation is metanoia. Kaya kapag mga Tagalog, mag-aral na po kayo ng Kapampangan. Okay? It's metanoia, it's a change of mind, it's a change of direction. Para pong papuntak po kayo dito, tapos naalala nyo, napahiwatig kayo, na hindi pala kayo dapat pumunta dito, then it's a repentance, it's a change of mind, so babalik ka. Actually, we were created in the image and likeness of God. Lahat po tayo, supposedly, we deserve the presence of God. Lahat po tayo, because we were created in the image and likeness of God. Kaso nga lang po, because of sin, nag-iba po yung direction natin. And the Lord is calling us right now to repent. Hallelujah. Para po bumalik sa Kanya. Para po yung buhay na dinidesire po natin. By the way, sino po yung gustong mamatay na? Para po mahabol po kayo sa okasyon. Of course, ayaw po natin yan, di po ba? Okay? Ayaw din ng Panginoon na tayo po ay mamatay, lalong nung tayo ay mamamatay, tapos hindi natin siya kapiling. May dahilan po yung kamatayan. Praise God po, pinaigsi na lang ng Panginoon. It's about 70 to 80 years. Kung ikaw ay healthy, 80 years. Mabiyaya ang Panginoon sa 80 years mo. Pinaigsi na ng Panginoon para madali na po nating makakasama ang Panginoon. Para madali na po nating makita ang Panginoon. Pero maraming mga tao right now, even Christians, parang nice pa nilang i-delay ang pagdating ng Panginoon. Kasi bago daw yung sasakyan Bago pa bagong kasal. Okay? Marami actually ito yung mga reasons na mga tao na in-invite do sa parable ng wedding, ng isang hari, yung anak ng hari kakasal. Okay? Tapos, in-invite ng Panginoon, yung supposedly visitors or guests ng wedding, ang daming alibay. Sinasabi nila, nakabili daw sila ng bagong baka, titingnan niya muna, bagong asawa, bagong ari-arian, kaya hindi siya makakarating dahil uunahin niya yon. Pero tayo right now, we believe, tayo po ay palangit. At dahil po palangit po tayo, naghahanda po tayo, papunta doon. Ready na po ba tayo?
Amen. Ready po tayo. Ito po ang pinakamasarap. I believe, pagdating po natin ng langit, baka sabihin natin, sayang, ba't ngayon lang? Sana noon ko pa na-enjoy ito. Hallelujah. Because the best life that we could have sa buhay natin is to be with God. Hallelujah. Kaya nga, ang panalangin natin is, your will be done on earth as it is in heaven. Kaya nga po yung pagpurit, pagsamba natin kanina, maging yung pakikinig, nakakaranas kayo ng pierno, mag-isip-isip po kayo. Yung pagtaas pa lang ng kamay, sinasabi nyo, bakit kailangan ko pang itaas ang aking kamay? Alam niyo ba the reason why we raise our hands towards heaven? Hindi lang po pagsuko. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, I want you. I want to be with you. Hindi lang tinataas ng kamay dahil for the sake na magtataas ng kamay kasi sinabi po ng worship leader natin. Nagtataas po natin kamay para tayong bata na kapag nakita natin yung tatay natin, bata, mga 2 years old, 3 years old, gustong-gusto nating makakasama ang tatay natin. Paglapit natin sa kanya, nakataas kaagad ang kamay natin kasi gusto nating buhatin tayo ng tatay natin. Hallelujah. 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 So pag-usapan po natin, its obedience is the fruit of true repentance. Sabi po ng Matthew 3:7-10, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees came to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, who warn you to flee from the coming wrath. Produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourself, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children of Abraham. The axe is already at the root of the trees, and everything that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Shall we pray? Father, we ask you, Lord, to be with us. We desire, Lord, to have your presence today as we study your word. Especially, Lord, sa antas ng pagsunod namin sa iyo. Dalangin namin na hindi lamang po kami matuto at makarinig ng iyong salita, kundi, Lord, ito'y maging empowerment for us to obey your word. Be with us, O God, at patuloy kang aming tinatas sa lugar na to as we acknowledge your presence at patuloy ka naming tinatas, maluwalhati sa buhay namin, maging sa aming pakikinig. Let your Holy Spirit, O God, be upon us as we teach and as you teach and study your word. Thank you, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. So, sinulat po ni John the Beloved ito, pero ang nagsasalita po dito, si John the Baptist. Okay? So, siya po yung nagbabaptize sa Jordan, at ang sinasabi niya, the kingdom of heaven is near. Repent. Okay? Yun po yung message niya. Malapit na po, kasi po, naisilang na yung Messiah. For about 400 years na napaka-silent ng langit, from Malachi to Matthew, napaka-silent ng langit dahil wala pang pagkilos ang Panginoon sa Israel. Kaya pero nung dumating ang Messiah at si John the Baptist ang forerunner, alam niyo po ba, bakit kinailangan si John the Baptist as forerunner ng ating Panginoon? Ngayon ko lang po nalaman ito. Because Jesus is King. And every king, kapag darating siya, may mga forerunners po sila. Hallelujah. Kaya nga nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, kaya pala kinailangan meron John the Baptist because Jesus is our true King. Hallelujah. Na maghahanda sa lugar na pupuntahan ng ating Panginoon. Hallelujah. So si John the Baptist po to, nakita niya may mga Pharisee. Alam niyo po ba yung mga Pharisee? That, because they are too far to see the goodness of God. Kaya they call themselves Pharisee. At kasama nila yung mga, they are sad to see the truth. Okay? Okay? Actually, itong dalawang grupong yan, magkaaway po yan. Hindi naman talaga yung teaching po yan, magkaaway. Kasi po, mga Sadducees, they don't believe in the resurrection.
ang paniniwala nila, life on earth, ito lang, hanggang dito lang. Kaya nga they need to enjoy everything. Kaya nga po yung mga Sadducees, during that time, mayayaman. At very few lang po sila. Kokonti. Ang marami, ang mga Pharisee. Ito yung mga religious. Ito yung mga nagpipray sa street corners. Ito yung ayaw makipag-associate sa mga makasalanan. Ayaw nga nilang pumunta sa mga bahay ng mga tax collectors. Yan yung mga Pharisee. Sa sobrang religious nila, nawala ang Panginoon sa buhay nila. Kaya nga, they are far to see Jesus. I believe wala pong ganito dito. Okay? So they are coming. Siguro mag-usisa, bakit nagbabaptize si John the Baptist? Of course, during the time of Sanhedrin, during the time of this writing, normal po yung pagbabaptize sa Jordan. Pero yung binabaptize po, yung mga Gentiles papunta ng Judaism para maging Hudyo. Kasi po naniniwala po sila na ang mga Hudyo lang ang ligtas. Yun po yung pinapaniwalaan po nila. Tapos kaya nga po sabi ni John the Baptist, no? Sabi niya, you brood of vipers. Kayong mga lahi na ulupong o ahas. Alam niyo po yung mga vipers, iba-iba pong kulay yan. Magagandang tingnan. Huwag lang kayong matuka. Okay? Kasi po, kaya nga po sinabing mga lahi kayo ng ulupong o mga vipers. Kasi nga po, napakaganda po nilang ng approach nila. Ang ganda po ng mga aura nila sa labas. Pero inside of them, punong-puno sila ng venom. Punong-puno sila ng hypocrisy. Punong-puno sila ng judgment sa tao. Okay? Kaya nga, sabi niya, and sabi pa niya, who warned you? Sino yung nagturo sa inyo na kaya nyong takbuhan o iwasan o escape from the coming wrath? Kasi po naniniwala po sila na sila lang yung ligtas. Okay? Kasi lang nga po, sila yung mga chosen people in the Old Testament. Pero ito, sabi ni John the Baptist, no, as Matthew wrote these things, produce fruit in keeping with repentance. So may bunga. Kung ikaw ay talagang nag-metanoia, na-transform, naranasan yung metamorphosis, bago na. Ibig sabihin, may bunga. Parang yung, alam mo yung caterpillar? Okay? Ano po yung kinakain ng caterpillar? Daon. Sakto, kay panahon tamang yan daon. Okay? Dahon. Okay. Tapos, darating yung time, papasok siya sa cocoon. Gagawa siya ng cocoon, di po ba? Yung process. Okay? So, kung ilang araw yan, o ilang linggo, tapos magiging caterpillar. Ayan din, butterfly. Okay. Mula sa caterpillar to butterfly, anong kinakain na ng butterfly? Sweet. Mula doon sa nectar ng mga bulaklak. Okay. Hindi na siya gagapang kasi he has already 6 legs. Tapos lumilipad na siya. Na wala kang makikita ng trace na siya ay galing ng caterpillar. Kasi po yung caterpillar medyo malaki-laki. Pero pag naging butterfly, medyo maliit na yung katawan. Tapos maganda na yung pakpak. So that is fruit of repentance. You need to produce fruit in keeping with repentance. Okay? Ibig sabihin, nakikita po yan. Yung pagiging Kristiyano po natin as we declare Jesus as our Lord and Savior, nakikita po yan sa buhay po natin. Walang secret agent Christian. Na kapag nakita mo ang kapatid dito, tapos kasama mo pala siya sa trabaho, okay? Nagkita kayo dito. Tapos sasabihin niya sa'yo, ay, dito ka pala nag-a-attend? Ay, oo, matagal na. Pero huwag kang maingay sa opisina, no? Kasi secret agent ako ni Lord. Hindi ko talagang ikaw ay agent ni Lord, agent ka ng goodness, and agent ka ng word ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, we need to follow Jesus, no? As we produce fruit in keeping with repentance. Tapos, eto na.
And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. Kaya nga po sinasabi nila na hindi sila pupunta ng impyerno kasi ama nila si Abraham. Galing sila kay Abraham. Alam niyo po, as I read Talmud, yung paniniwala po nila, si Abraham daw, just like the Lazarus and the rich man, si Abraham daw, nasa gate ng impyerno. Paniniwala nila. Na kapag daw may Hudyong naligaw, papunta ng impyerno, sasabihin daw ni Abraham, Hudyo ka, dun ka, hindi dito. Pero wala namang ganun nasulat sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi na, we have Father as our Father. I tell you, sabi ni John the Baptist, that out of these stones, God can raise up children of Abraham. Yes, importante din sa Panginoon to worship Him. But it's a sign of surrender as we worship God. Iba po yung nag-surrender, iba lang po yung basta ka na lang nag-worship. Magkaiba po yun. The reason why we worship God because we already surrender our lives to Jesus. Kaya nga all out po tayo. It's about all or nothing lang po yan. All sa ating Panginoon or nothing. Ganun lang po yan. Walang middle ground. Walang 90% kay Lord, 10% Lord, 10% na yung kanako. Dates nga, hindi ka makasunod eh. Hallelujah. Tapos sabi niya, the axe is already at the root of the trees, and everything that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. That is the same thing with John 15. Hallelujah. He cuts every tree that doesn't bear fruit or branch that doesn't bear fruit. Pinapatunayan, ine-emphasize lang ng Panginoon na kailangan tayong may makitang bunga dun sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po in verse 8, sabi niya, produce fruit in keeping with repentance. Hallelujah. Sumigaw ng malakas na hallelujah ang lahat ng anak ng Diyos na nandirito. Hallelujah. Type amen kung ikaw ay anak ng Diyos. Kasi marami rin pong nasa online eh. Okay. Ulitin ko, sumigaw ng malakas ng hallelujah lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. Kung anak po tayo ng Diyos, tayo po ay naglalabas ng maganda at mabuting gawa. We follow Jesus. Kung si Jesus gumawa ng mga milagro, ng mga mabuti, kahit nagmamanifest din po sa atin yan. Hindi po yung wala na tayong gagawin, ligtas na tayo, wala na tayong gagawin. Kaya nga po tayo ligtas at hindi pa kinuha ng Panginoon dahil meron pa tayong mandate from the Lord is to make disciples into all nations. Amen. Maging yung pamilya natin, marami pa tayong kapamilya, for sure, na hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi sinasabi nila, kilala nila si Jesus, pero ang tanong, sumusunod ba sila? Hallelujah. So we need to produce fruit in keeping with repentance. So obedience is the fruit of true repentance because obedience demonstrates genuine change. Ito yung metanoia. Metanoia. Hallelujah. It's a change of mind. Ibig sabihin, from bad to good ways na. Kasi nagbago na eh. Hallelujah. No, kapag bumalik ka sa dati, hindi na metanoia yan. May sira na eh. Okay. Kaya nga meron po tayong 2 Corinthians 5:17. The old has gone. Yung iba sinasabi nila, kaya po metene kasi old na eh. The old has gone and the new has come. Kasi nga po, nagwo-work na si Jesus sa buhay po natin. Kaya nga po, meron na tayong possibility, meron na tayong capability to do good works because God is good. Ang ating Panginoon ay mabuti. Kaya nga po, kung siya'y nagmamanifest sa buhay natin, nagmamanifest din ng goodness ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, true transformation is evident in our actions. Kapag po nag-transform kayo, nanood na po ba kayo ng Transformer? From heavy truck to big robots. This transformation
from ordinary people. The special, peculiar, chosen people of God. At kailangan makita po yan. Normal na lalabas sa atin because God is good. Normal lang po yan. Hindi po tayo mag-struggle kung si Jesus talaga ang sinusunod natin sa buhay natin. Hallelujah. Kasi nga po, ang Panginoon mismo ang mag-empower sa atin to do good works. Hallelujah. No, sabi po ng Ephesians 2:10, it's already prepared for us to do. Kasi nga po, kumilos na ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga, I can do all things who gives me strength. In Philippians 4:13. Hallelujah. Ulitin po natin yung Matthew 3:8. Produce fruit in keeping with repentance. Ang puno po, natural magbubunga yan. Of course, kung ito ay puno na nagbubunga, no? Kasi may mga puno po na walang bunga eh. Nara, may bulaklak. Pero wala pong bungang nakakain. Okay. Pero may mga puno po talagang nagbubunga. Of course, ang puno kapag nagbunga yan, tumubo yan. Kaya nga po kami, ang misis ko may green thumb. Kasi po, nung pong pandemic, nakapag-produce po siya ng seedlings ng lemon. Okay? 5 years na. Alaya pang bunga. Pero hindi namin alam, no? Pero ito, I believe, magbubunga din yan. Kasi po, mga lemon, nagbubunga. Paano po yung process? Yung seed, itatamin sa lupa. Sa matabang lupa. Kaya kung magpapatanim kayo ng mga puno na nagbubunga, yung mga healthy ang magtatanim. Next week po, explain ko yun. Okay. So, yung seed, mag-uugat muna. Tapos, maglalabas siya ng dahon. Tapos, lalaki po siya. Okay? So, yung bunga po niya, effortless, kasi nga po, dumaan siya sa process, nag-undergo siya dun sa process. Kaya kung pag nagbubunga yan, hindi yan nagre-reklamo. Kasi po, dumaan sa process eh. Hallelujah. At sigurado yung bungang ito, appealing sa bawat isa. Hallelujah. Kaya nga po yung bunga po is a natural process na ginagawa sa punong nagbubunga. Maging sa Kristiyano, nasa process din po tayo ng Panginoon. Kaya kung dumaan na po tayo sa process ng Panginoon, I'm sure, nagbumunga po tayo. Kapag hindi ka dumaan sa process ng Panginoon, nagbubunga nga ka lang. Hallelujah. No, kaya nga po yung bunga po natin is the fruit of the Holy Spirit, is love, joy, peace, long-suffering, tenderness, goodness, and faith. Hallelujah. Lumalabas po yan because of the empowerment of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit in your life, hindi niyo po kakayanin yan. Kaya nga po, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Hallelujah. Amen? It's from the Holy Spirit. Alam niyo po, sa totoo lang, ang hirap kontrolin ng patience. Marami po nagpipray, Lord, give me patience. Now na. Baliktad eh, no? Okay? Yung patience po, ina-process yan eh. Para yung patience mo, ma-master mo, i-allow ka dun sa mga katabi mong katulad ng katabi mo ngayon. I-expose ka ng Panginoon para yung ma-master mo yung patience mo. Hallelujah. Kasi kapag hindi mo na-master yung patience mo, magiging patient ka ng hospital. Kasi marami po, no, nakikita yung mga road rage na git-gitan lang, nagkakasakitan. Hallelujah.
Kaya nga po, patience eh. Sino po yung nagda-drive dito? May mga sasakyan na four-wheel, na aircon. I-lock nyo na yung bintana nyo. Para kung mayroong road rage, hindi mo maibababa. Praise God po yung sasakyan ko, yung bintana po niya. Kasi po may nagsasabi, suplado ni Pastor. Intindihan niyo po ako, yung bintana po ng sasakyan ko manual. So para po mabati kita, talagang ngayon yung bintana ko dito sa kaliwa, mahigpit po siya. Kaya nga hindi ko siya madalas binubuksan. Okay? Kasi po mahigpit, kapag iakat ko, talagang effort pa. Okay? And praise God. Natuto po tayong umahaba pasensya. Kasi nga po, sa bintana pa lang. So, bago ko magsasalita, bago ko papakita yung galit, magagalit na muna ako doon sa bintana ko. Okay na. Kaya nga pagbukas ng bintana ko, nakasmell na ako kasi nandun na yung galit sa bintana. Pero tinuturuan po tayo ng Panginoon para ma-master po natin mga yan. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng Jeremiah 34:15, recently you repented. Nagrepent na kayo eh. Okay? And did what is right following my command. So yung pagre-repent natin sa ating Panginoon, na pagpili sa ating Panginoon, may mga bunga yan. Kapag susunod na tayo sa Kanya, sa ating Panginoon, papasok po yung repentance. Kasi we say sorry kasi hindi na po tayo sumunod sa ating Panginoon. And right now, nag-decide po tayo susunod sa ating Panginoon, kaya nga may repentance. Kaya nga humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kaya itong mga Israelites na to, yung mga Southern Kingdom, yes, nag-repent sila and they follow the command. May resulta yung command na ginawa ng Panginoon o yung repentance nila sa ating Panginoon. You freed your slaves and made a solemn covenant with me in the temple that bears my name. So may resulta. Hallelujah. Tingnan po natin, no, sa buhay po ni Zacchaeus. Kailan po si Zacchaeus? Yung kaibigan po ni Bartimaeus. Nakilala din ni Nicodemus. Dugtong-dugtong po yan eh. Okay. Sa Zacchaeus po, he was actually a tax collector. Pakita na natin yung verse. Okay. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man named Zacchaeus. Okay? Ito po yung event na to, na buhay, na-resurrect na po si Lazarus. Okay? So, nagpunta siya ng Jericho to meet two person bago siya pumasok sa triumphal entry. Konti na lang po yung araw ng Panginoon, ipapako na siya sa krus. Okay? Kinatagpo pa ng Panginoon si Bartimaeus at si Zacchaeus. Okay? Ngayon, nagpunta siya ng Jericho. So, na-meet niya si Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region. So, may hawak siyang region. Kumbaga, kung region 3, ano yung mga sakop na region 3, Omi? Si Omi. Kabisado niya yung region 3. Okay? Malaki-laki yung area. At tax collector na siya, chief tax collector na siya, ibig sabihin, mas malaki-laki yung cut. Okay? Kakaiba yung cut ng mga DPWH. Okay? Kasi sa DPWH, the sky's the limit na eh. Okay? Mayaman na to. Kasi sabi ng salita ng Diyos, and he had become very rich. Paano po siya naging mayaman? Because he was a tax collector or chief tax collector. Okay? Pag sinabing chief, mas malaki-laki ang cut niyan. Meron po bang chief dito? Chief cook, meron. Meron akong kasi yun na chief cook. Kaya nga pag nagluto yan, malaki yung hiwa. Hallelujah. Di tulad ng misis ko, pag nagluto po yan ng steak, matalim yung kampit. Alam yung kampit? Yung knife. Kaya po, pagkakain kami ng steak sa bahay, hindi po kami nag-electric fan. Kasi baka lipa rin eh. Misis ka po, yung nakaputit, ay yung para makita nga nila. Kaya, misis ka.
Kala ko di susunod. Okay. Okay. Siya po yung misis ko. Kaya nga po, pag nakakita kayo ng ibang babae kasama ko, magsumbong na kayo dito. Hallelujah. He tried to get a look at Jesus. Gusto lang niya makita yung mukha ni Jesus ng personal. Hindi mo ba kapag ang isang sikat na artista, gusto mong makita yan ng personal, no? Alam ko dito sa Calvary Temple, use na kayo dyan eh. Kasi hindi lahat ng mga gwapo nag-artista. Yung iba, okay, nagsabi niya na. Kaya use na kayo. Okay. Gusto niya kasi nga po si Jesus, napaka-famous. Ang dami niyang ginawa milagro, nagpagaling, no, nagpakain ng marami. Na hindi lang naisulat ni John kasi nga po, sabi ni John, kulang ang sisidlan ng mundong ito para isulat lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, marami. Kilala ang Panginoon. Lalo na nag-ministry ang Panginoon itself sa Galilee down to Judea. Okay. So gusto makita ni Zacchaeus, but he was too short. Okay? Siguro kung hindi 4'11 yan, 4'12. Pero hindi magiging 4'13. Kasi yung 4'13, life verse ko yun. Okay? He was too short to see over the crowd. Ibig sabihin, medyo may kaliitan. Hindi pa siguro uso yung mga boots na matataas. Okay? So, ang ginawa niya, dahil gusto nga niya, dinidesire talaga niya makita ang mukha, nandun na sa Jericho eh. Actually, si Zacchaeus, he was the chief tax collector na nakatira sa Jericho. At yung Jericho, lugar ng Jericho na sinasabi dito, ito yung Jericho na ginawa na siyudad ni King Herod the Great na pinagsama-sama niya yung mayayaman na titira doon. So, merong isang Jericho at merong New Jericho. Parang Angeles, tapos yung mayayaman nakatira sa Doña Adela subdivision. Aring aliwa de balu. Okay, parang ganon, no? Okay. So, he had, in verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road. So, nag-strategize si Zacchaeus, eto nga, para po makita natin, maranasan natin si Lord, kailangan nag-strategize po tayo. Kailangan intentional. So tumakbo po siya, inunahan niya yung parada, kasi po talagang crowded eh, no? Ang daming tao. Take note, Passover na po to, magse-celebrate na ng Passover ang mga Hudyo. Kaya nga po marami na mga pilgrims labas ng Jerusalem o Judea na pumupunta na sa Jerusalem para mag-prepare, mag-rent ng mga inn, i-ready na yung mga sacrifice nila kasi nga Passover na. Malapit na yung Passover. Kaya nga during that time, marami na pumupunta at yung daan ng Jericho, ito ay isa sa mga main road na kung ikaw ay galing sa northern part, pupunta ng Jerusalem. Kaya maraming kasama si Jesus dito. Okay? So, gusto niyang makita, may kalitan. So, ginawa niya, aksis sa puno. Ang pinili niya, sycamore fig tree. Dahil ang sycamore fig tree, malabong ang dahon. Mababa lang siya, pero malapad. Tapos, mahitik ang mga dahon, yung umakyat doon, imposibleng makita mo siya. So, posible ito si Zacchaeus, nagtatago sa mga tao, o sa mga religious leaders, o sa mga kasama niyang tax collector, na ayaw niyang makita, nagagadyak ang Jesus. Nino po rin gagadyak ang Jesus? Shout hallelujah. Hallelujah. Kagagad na. Hallelujah. Huwag po kayo maglala. Yung kandilang sinindahan nyo, nakasindi pa rin hanggang ngayon. Kaya ko po manuwala kitang kandila na yan. Kasi po sinasabi ng marami, kaya daw po nagtitirik ng kandila para daw po yung kaluluwa ng kanilang namatayan, may ilaw na gagamitin sa paglalakbay. Nung narinig ko po yun, sabi ko, sana flashlight na lang, para nakakatakbo siya, para mabilis makarating. Kasi yung kandila medyo... Hindi po totoo yan. Kasi po, pag tayo namatay, kung tayo kay Kristo, sa langit kagad. Amen.
So nagtatago po siya, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Eto, nagtatago. May kaliitan. Madali magtago, maliit eh. Pasensya na po sa mga binabasa ko lang po, no? In-explain ko lang po, tinatagalog ko lang. Huwag po kayo masaktan. Pero po yung, di po ba, nakakapuwing din ang maliliit? Madaling magtago eh. Pero eto, nagtatago na siya, pero pinupuntiri siya ng Panginoon. Alam mo yung kapag meron kang desire to encounter Jesus in your life, paghahandaan ka ng Panginoon. Hallelujah. Ito, nagtatago to. Pero alam ni Jesus, merong uhaw na tao sa presensya niya. Kaya nga, nung pagdating niya dun sa spot, he looked up. Hallelujah. Alam niyo yung look up? Look up. Hallelujah. Yung malilit na tao, sanay na sa look up eh. Ay, wala ko po sinabi. Umakyat po sila sa case, hindi po siya nag-look up, look down siya. Okay. So, supposedly, sana si Jesus na mabibigla. Yung parang sabihin, Jesus! Gano'n, no? Kasi nandun ka. Para bang nagtago ka para gulatin yung isang tao. Okay? Pag hindi na-surprise, take 2. He looked up at Zacchaeus and called him by name. Ito yung maganda kaya sa ating Panginoon. Hindi kanya tatawaging hoy. Dahil alam niya at kilala niya yung nagdi-desire sa presensya niya. Calling him by name. Alam niyo po ba, sa mga Hudyo, napaka-importante po na tawagin mo sa pangalan? Si Zacchaeus po, Hudyo po yan. Okay? Zacchaeus, Jesus said, quick, come down. I must be a guest in your home today. Wala pong rabbi na nagde-desire na makapasok sa bahay ng isang tax collector, especially with this Zacchaeus na chief tax collector. Pero si Jesus mismo ang nag-invite sa sarili niya para pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Kaya nga doon humanga sa consideration ni Jesus sa buhay ni Zacchaeus. Ganon po siya kamangha. Kaya nga po, in verse 6, Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his home in great excitement and joy. Bino mo, ito pa. In verse 17, but the people were displeased. May inggitla pa. He has gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. No, ang mga tax collector, kino-consider po sila mga traitor ng bansa. Kasi po, nangongolekta po sila ng revenue ng mga taxes, binibigay sa Rome. At ang ginagamit ng Rome para palakisin ng army, para magpatuloy ang Israel na under sa kanila. Pang-equip sa mga military nila. Kaya nga kino-consider po silang traitor, tapos po yung mga tax collectors, they are not welcome in the synagogue. Hindi rin po sila welcome na mag-offer sa temple. Kaya nga tinatawag silang notorious sinner. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi na magbabago mga yan. Pero nagkamali po sila. Kaya nga po, sabi ng verse 6, in great excitement and joy. Kasi po, dun sa maranasan niyang special treatment mula sa ating Panginoon, nag-concede kagad siya. Bagbag kagad ang kanyang damdamin. Meanwhile, sabi ng verse 8, Zacchaeus stood before the Lord, kasi po naririnig. Sinner yan eh. Rabbi si Jesus. Pumasok sa bahay ng tax collector, chief tax collector pa. Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor. Lord, eto na. When you call Jesus as Lord, you must obey. Hallelujah. Eto. And if I cheated, okay, I give half of my wealth to the poor. So, ibibigay na kaagad. Half of his possession. Ibig sabihin, talagang well accounted yan. Alam niyo po, yung mga Hudyo, napakagaling po nila when it comes sa math. They can really do the math. Okay? At itong si Zacchaeus, alam niya yung asset niya. Kaya half of my possession, bibigay ko sa poor, sa mga mahihirap.
And if I cheated people on their taxes, I give them back 4 times as much. Kaya nga po, Hudyo po si Zacchaeus kasi alam niya po yung kalakaran na mahudyo na kapag ikay nangulimbat, babalik mo ng 4 na beses. Hallelujah. Ibig sabihin, sa puntong ito, willing si Zacchaeus na mamuhay bilang ordinaryong tao kahit na chief tax collector siya. Hallelujah. Para makasunod po siya sa ating Panginoon. Yung hindrance to have the presence of God in his life, tinanggal niya. So he could see Jesus clearly. Kaya nga po yung mga Pharisee, hindi po sila naligtas because they are too far to see Jesus. Pero itong taong ito, tinanggal niya yung hindrance. Then Jesus responded, "Salvation has come to his home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save who are lost." Pinatunayan ni Zacchaeus, posible na sumunod with repentance. So, produce fruit with repentance or with keeping with repentance. In keeping with repentance. Sabi po ng Matthew 3:8. Posible. And I believe today, posible po ang pagbabago. Dahil hindi ka magbabago kung hindi mo di-desire ang Panginoon sa buhay mo. Si Zacchaeus, nagbago siya dahil dinesire niya ang Panginoon sa buhay niya. Hindi lang niya dinesire na makita, pero nung tinawag na siya ng Panginoon, dinesire na niya to have Jesus in his life. Dahil I believe for the first time, kaya nga he was so excited and with joy to accept Jesus, dahil naranasan niya for the first time kung paano maging special sa isang kilalang tao. Our Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Kaya nga po yung paghingi natin ng tawad, nagbubunga po yan, hindi lang pagsisisi, kundi itatama ang mali. Hallelujah. Praise God, sa totoo lang po, marami na kami kinakasal na miyembro ng church na tinatama nila ang kanila relasyon. Hallelujah. Hallelujah. True repentance produces genuine change that leads to the obedience of Jesus. Amen? Obedience is the visible fruit of the inner change of heart. Kaya nga po yung confession natin, yung repentance natin, is actually an issue of the heart. O heart issue po yan. Kaya nga we need to check our heart. Kung talagang si Jesus ay Panginoon natin sa buhay po natin. Obedience is the fruit of true repentance because obedience reflects surrender to God. It reflects surrender. Or we surrender to God. Hallelujah. Di po ba sa mga, kapag hinuli ka ng pulis, ano sasabihin ng pulis sa'yo? Baba ang kamay. Itaas ang wallet. Ganun po ba? Uldaber pala yun. O, itaas ang kamay. Di pa ba? Tapos ito, kailangan ka sumunod sa sasabihin niya. Kasi nag-surrender ka na eh. At kapag nag-surrender po tayo, we need to obey God. Hallelujah. Sino po yung nagsuko na ng buhay niya sa Panginoon at ngayon galak na galak siya na sumusunod sa panuntunan ng Panginoon? Hallelujah. Amen. Ako lang po tayo hindi susunod sa 10 minutes. Hallelujah. Surrendering to God means aligning our will with His, and obedience is the natural outcome. Natural outcome na po yan. Para po tayong puno, natural na magbubunga kapag sumipsip po tayo o kumain po tayo ng good nutrients mula doon sa soil. Inalagaan po tayo ng gardener, inayos, diniligan, pinrasas ng araw. Ganun din po tayo. As we allow ourselves, yung Christian life natin, na i-process sa panuntunan ng Panginoon, tiyak po magbubunga po tayo. When we surrender to God, obedience becomes a lifestyle of doing His will. Sabi po ng Matthew 7:23 o 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, no, tinawag na 2 beses ang Panginoon, signifying a real respect. Sa mga Hudyo ang pinag-uusapan.
will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter. Ibig sabihin, lahat po ng pumapasok sa kaharian ng ating Panginoon, they obey God. Wala pong disobedient na papunta ng langit. Amen. Lahat po'y sumusunod sa ating Panginoon. And 22, many will say to me on that day, Lord, did we not prophesy? Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name, drive out demons, and in your name, perform many miracles. Hallelujah. Kasi po, pwede yan. Pwedeng i-fake eh. Pwede naman na magpalayas ka ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoon, eh baka hindi mo faith. Faith ng mga kasama mo. Hallelujah. Pero itong mga taong ito gumagawa in the name of Jesus o in the name of God, pero yung puso nila malayo. Pumasok na yung pride. Ang gusto lang nila, milagro, sumusunod mga demonyo, pero hindi sila sumusunod sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, in verse 23. Then I tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. So yung pagsunod na walang pagkilala sa ating Panginoon, yung basta ka na lang nanalangin, nag-church without obeying God, it's evil. Gusto niyong ulitin ko yun? Kasi yung iba nakayuko na. Kapag ikaw ay religious lang, at hindi naman talaga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng John 10:27, I know them. So lahat ng ginagawa natin inside and outside the church, alam ng Panginoon. Wag mo sabihin ngayon, nagpapakita ka, Kristiyano ko kasi umaten ako ng Calvary Temple, Philippines. Pero kumusta yung buhay mo sa labas? Kumusta yung buhay mo bukas? Yung bang hallelujah mo yan, bukas hallelujah pa rin siya? Hallelujah. Kaya I never knew you. The word knew you here is relationship. I do not know you personally. Hindi kita nararanasan, sabi ng Panginoon. Away from me, you evildoers. Ibig sabihin, mapagkunwari mga to. Hallelujah. Wala pong masama ng gumawa o gamitin ng Panginoon sa mga milagro. But we need to consider ourselves as servants of God. Actually, unworthy servant. Sabi ng Luke 17:10. Unworthy servant. Hindi po tayo yung servant na we have the right to demand. Actually, the word na servant na ginamit dito is doulos. It's a bond servant. Hallelujah. So remaining humble before God is a key part of surrendering to Him. Sabi po ng James 4:6-7, and He gives grace generously. So, ang Panginoon, when it comes sa grace, talagang magbibigay yan. Talaga, all out ang Panginoon dyan. Magaan ang kamay ng Panginoon sa pagbibigay ng kanyang biyaya. Pero God opposes the proud. Yes, generous siya in giving His grace, but God is against to the proud. So, kung ikaw ay proud, hindi ka bibigyan ng biyaya ng Panginoon. But gives grace to the humble. Doon lang. Doon sa mga nagpapakumbaba, doon sa nagsasabing hindi nila kakayanin without the presence of God, without the empowerment of God. Tapos sabi niya, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. So as we submit, as we humble ourselves before God, actually po, the word humble is also considered as submit. So, kapag po tayo nag-humble, nagsasubmit sa ating Panginoon, we can resist the devil. Pero kung hindi po nangyayari yan, hindi po lalaya sa demonyo sa inyo. Kalya na kamo. Hallelujah. Walang power. Why? Kasi you are too proud to allow Jesus to work in your life. Hallelujah. Kaya nga po, yung fully surrender o yung submitted sa ating Panginoon, then doon lang natin nare-resist ang demonyo. Hallelujah. Alam ko po, sa bahay, meron kayong tinatawag na demonyo. Learn to humble yourself first to the Lord. At susunod
yung tinatawag yung demonyo sa pagpupurit, pagsamba sa ating Panginoon, makita niya muna ang pagbabago sa buhay po natin. Hallelujah. Hallelujah. Re po nga liwa, palagi ako nabengi, mi patudtud, oling ilang dili kembale. As you humble yourself at submitted sa ating Panginoon, don't worry, hindi po kakayanin ng demonyo yung power na meron ka nang galing sa ating Panginoon. Hallelujah. Unlike King Saul, kilala po si King Saul? Si Haring Saul, okay po, tinutusan ng Panginoon na ubusin lahat ng mga Amalekites. Pero ginawa niya, tinira niya si King Agag. Yung king pa ang tinira. Tinira yung mga best animals na pwede nilang kainin ng mga Amalekites. So, inipon nila. Pero ang order is ubusin. Mula sa taas, hari, hanggang sa mga hayop, ubusin lahat sila. Pero tinira, hindi sumunod si Saul. Pero dumating si Samuel, kino-correct si King Saul ni Samuel, na sinasabi niya, hindi ka sumunod. Sumunod ako. Actually, tinira ko lang yung mga hayop para i-offer sa ating Panginoon. Ang word is, ubusin lahat. Tapos, nandun pa si King Agag, hindi niya pinatay. So sabi ni Samuel sa kanya, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices of your obedience to His voice? Listen, makinig ka, sabi ni Samuel sa kanya, obedience is better than sacrifice. Submission is better than offering the fat of rams. So, ni-require na Panginoon yung obedience. It's not a partial obedience, but it's a full obedience. Kaya nga, all or nothing yan as we obey the Lord. Okay? So actually, pwede kang mag-sacrifice without any obedience. Pwede. Pwede kang mag-tithes, nagta-tithes ka. Pero tanong, is that the whole tithe? Nagbibigay ka ng offering. Ang tanong, talagang offering ba yan? Nagpa-fasting ka, pinapakita mo, nagpa-fasting ka. Pero you are not obedient sa ating Panginoon, mag-diet ka mo. Hallelujah. Amen? Nagbabasa ka ng Bible. Sino yung nagbabasa ng Bible dito? Hallelujah. Talaga? O binabasa mo lang for the sake na sinabi mo, nabasa mo na ang Bible from Genesis to Revelation. Hallelujah. Pero binabasa mo ba talaga? Dahil gusto mong makakuha ng information sa ating Panginoon kung paano makasunod. Hallelujah. And sabi ng 23, rebellion is as simple as witchcraft. And stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as king. May parusa. May gantimpala sa mga sumusunod at may parusa sa mga disobedient. Hallelujah. Partial obedience is still disobedience. You will never lose by obeying God. Walang katalo-talo as we obey the Lord. And you will never win by those obeying God. Hindi mo pwede sabihin na successful ang buhay mo kung ikaw hindi sumusunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Diyos lang ang may ability to give you the ability to gain wealth. Ang Diyos lang. Yes, sasabihin mo, matalino ko. Mangopya ka kanyan, matalino. Mayaman ako! Alam mo, isang ugat nga lang sa ulo mo na pumutok, wala na yan. Merong nagkwento, sabi niya, anak, kapag namatay ako, lahat ng pera ko, lagay mo sa maleta. Maleta kasi mayaman eh. Ilagay mo sa kisame para pag namatay na ako, madadaanan ko siya. Sumunod naman yung anak. Lahat ng pera niya, nung namatay siya, inilagay sa maleta, inilagay sa kisame. 40 days after, siguro Pilipino to. Kasi naniniwala sa 40 days eh. Tinanong nung anak sa nanay, Nay, ba't nandun pa po yung maleta, hindi pa nakuha ng tatay? Ay anak, baka sa impyerno, nagpunta tatay mo, hindi sa langit. Hallelujah. Take note, wala po tayong kayang dalin sa langit maliban sa kaluluwa mo
at kaluluwa ng kamag-anak mo. Hallelujah. Third, obedience is the fruit of true repentance because obedience leads to following Jesus. Hallelujah. Ito, maraming issues dito eh. Kailangan ba talaga sumunod sa ating Panginoon? Take note, during the time na nung bumalik ang mga Israelites from Babylon, tapos tinayo yung temple, and every Passover, nag-o-offer sila ng ram, or every atonement, nag-o-offer sila ng goat to sprinkle the most holy place. Yung high priest, pumapasok sa most holy place. Alam niyo yung kwento? Alam niyo yung... Okay? Ni-sprinkle yung dugo doon sa Ark of the Covenant. Pero take note, wala yung Ark of the Covenant nung sila'y na-exile sa Babylon. For how many years, nung dumating ang Panginoon, wala din yung Ark of the Covenant sa most holy place. Empty. Ito pa, paglabas ng high priest, yung kurtina, sarado pa rin. Kaya nga ginagawa po nila yearly. Pero when Jesus died to redeem us from our sins, by shedding His blood on the cross of Calvary, yung curtain was open. And the Bible said, it was torn from top to bottom. Ibig sabihin, obsolete na. Hindi na gagamitin pa. Kaya nga, we need to follow Jesus. Binuksan na yung most holy place. Binuksan na. Makakapasok na tayo sa presensya niya. Pero ito, tanong, are you willing to follow Jesus? Or pagmamasdan mo lang, nabukas na pala yung pinto. Kaya nga sabi ng Hebrews 4:16, let us now approach the throne of grace with confidence. Confident ka to approach the throne of grace if you are obedient son of God. Amen. Hallelujah. May mga verses pertaining sa pag-ibig sa ating Panginoon and how to obey the Lord. Ibig sabihin, yung pag-ibig ay resulta ng pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po ng John 14:15, if you love me, obey my... Okay. John 14:21, those who accept my commandments and obey, they are the ones who... Hallelujah. John 15:10, when you obey my commands, you remain in my... In 1 John 5:3, loving God means keeping His... Okay. 2 John 1:6, love means doing what God has commanded us. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, we need to obey the Lord. Hallelujah. Kaya nga, if we love God, if we love Jesus, obey His commands. Hallelujah. May issue pa ba doon? I believe mga taga-Calvary Temple, they are obedient son of God and daughter of God. Amen? Hallelujah. Tingnan nga natin. Kilala mo si Judas? Although, ang tawag mo dyan sa katabi, Mahudas. Not pay. Okay? Nagbago na yan. Nagbabayad na yan. Okay. Si Judas po, naranasan ng Panginoon at si Peter. No, dalawa na parehas na sumunod sa ating Panginoon, pero iba po yung resulta. Si Judas, trinidor ang Panginoon, binenta for 30 pieces of silvers para mahuli siya ng mga Sanhedrin o ng Sanhedrin. O pinagkanulo ni Judas si Jesus sa pamamagitan ng halik. Kaya nga may tawag tayong halik ni Judas o halik Judas. Okay. Ang resulta, nung na-realize niyang mali ang ginawa niya, nagpakamatay. Alam mo kapatid, kung option mo pang magpakamatay, ngayong Kristiyano ka na sinasabi mo, then ang ibig sabihin niyan, hindi mo kilala si Jesus talaga. Hallelujah! Hindi mo alam, hindi mo kilala mapagpatawad ang ating Panginoon. In 1 John 1:9, if you will confess your sin, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hallelujah. Pero si Peter, nung si Peter ay dinenay ang Panginoon 3 times,
Ano nagkaroon kay Peter? Godly sorrow. Yung kay Judas, worldly sorrow. Pag sinabing worldly sorrow, ibig sabihin nakafocus ka lang sa sarili mo. Pero when it comes sa godly sorrow, nakafocus ka sa ating Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 7:10, godly sorrows bring a repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Kasi nga, nakafocus ka lang sa sarili mo pag worldly. Pero pag nakafocus ka sa ating Panginoon, that produces the empowerment of the Lord, it brings repentance. Kaya kung nagsisisi ka sa mga kasalanan mo, kapatid, tutulungan ka ng Santong Espiritu to overcome that sin. Hallelujah. In 1 John 21, ito po yung kabanata nung re-restore na si Peter ng Panginoon. Okay, 3 beses na nagpakita ang Panginoon. After His resurrection na to. Okay, nag-resurrect na nga Panginoon. At kaya po sila nasa Sea of Galilee, or nasa Galilee po sila, kasi po yun yung word ng Panginoon. Sabihin mo sa aking mga disciples, makikita kami sa Galilee. Kasi po, namatay po siya, pinako po siya sa Jerusalem. Okay? So, nagbiyahe po sila, so kinatag po sila ng Panginoon doon. Okay. Ang event na to, si Peter, dahil mangingisda po siya, siguro nainip sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon, kasi imimit ng Panginoon. Imimit yung mga disciples niya. Manghuli muna tayo ng isda. So, nanghuli ng isda, nag-overnight, walang nahuli. Anong event nung si Peter tawagin ng Panginoon, Peter, follow me and I will make you fishers of men. Anong event? Nangingisda si Peter. Okay, eto, tingnan niyo po. Tapos wala pala sa text natin, no? Tapos eto, nandun si Jesus sa pangpang, habang sila ay mga 100 yards away sa pangpang. Sabi ng Panginoon sa kanila, kaibigan, may nahuli ba kayo? Sagot naman ni Peter, magdamag kami ng isda, wala kami nahuli. Alam mo why? Kapag ikay tinawag ng Panginoon, at kapag nagtrabaho ka ng iba, wala kang makukuha. Hallelujah. The same scenario. Nung nangaral ang ating Panginoon, ginamit ang bangka ni Peter, wala silang nahuli. Okay, sabi ni Lord sa kanya, sa right side, ihulog mo lang yung net mo sa right side. Ano nangyari? Ang dami lang na nahuli. The same thing, nung i-restore ng Panginoon, sabi niya, kapatid, right side, inabuming net, right side. Okay, hinulog naman, sumunod. Nakahuli ng marami. Naalala ni John the Beloved, kasi yun din yung senaryo nung tinawag sila ng Panginoon. Sabi ni John, it's the Lord. So ginawa ni Peter, sinuot yung outer garment niya, tumalon sa tubig. Hallelujah. Kinatagpo, ganun ka-excited si Peter kasi kilala niya ang ating Panginoon. Na ang Panginoon kapag lumalapit ka with a humble heart, hindi ka niya i-condemn. Kaya kung si Judas, nagrepent lang siya, nagpa-humble sa ating Panginoon, I believe, patatawarin siya ng Panginoon. Eto si Peter, kilalang Panginoon. Napakatapang pa niya. Siya lang yung tumakad sa tubig. Hallelujah. Siya lang talaga yung nagsabi niya, over my dead body, hindi mangyayari yan. Pero sabi ni Jesus, mamaya, after pangatlong tilawak ng manok, na-deny mo na ako 3 beses. Hallelujah. Eto na. Nung kumakain na sila, kasi may nahuli. Although si Lord, marunong mag-prepare. Kasi nung nakita nila, may apoy na, may tinapay na. Okay. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, eto na, pinupuntiryan na ng Panginoon. Kasi eto na, rinirestore na ng Panginoon si Peter. Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Posible, more than sa mga ginawa ko na. More than sa mga kasama mo dito. Sabi ni Peter, yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Okay. Nung sinabi ng Panginoon, kasi po yung mga Hudyo, yung Greek word ng love, may mga level po yan eh. Kapag ang ginamit mo, ancient Greek.
Meron silang tinatawag na agape love, the unconditional love. Meron silang tinatawag na phileo love, the brotherly love. Meron silang tinatawag eros love, no? Okay. Kung babasahin ko lang, sabi niya, Simon, son of John, do you agape me? More than this. Yung ginamit ng Panginoon, agape. Si Peter sumagot, yes, Lord, you know that I phileo you. Pero sumagot pa rin si Jesus, feed my lambs. Okay? Tapos, pangalawa, in verse 16, again, Jesus said, Simon, son of John, do you agape me? He answered, yes, Lord, you know that I phileo you. Then sabi ng Panginoon, take care of my sheep. Pangatlo, the third time, he said to him, to John, Simon, son of John, do you agape me? Hindi na agape pala. Ang ginamit, Simon, son of John, do you really phileo me? Okay. Peter was hurt kasi ginamit na yung word. Do you really phileo me as a brother? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Nirestore ng Panginoon si Peter dahil meron siyang task. Magiging shepherd siya ng church. Feed my lambs. Ang lamb is 1-year-old pababa. Then, pag 1-year-old na pababa yung mga lambs, magiging sheep na yan, kailangan mo ng alagaan. At habang inaalagaan mo yan, patuloy mo silang pinapakain. That is the same thing with us, ng mga pastor. Nagdi-disciple, nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nagtuturo ng salita ng Diyos. Then, sabi ng Panginoon, very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. And 19 said, Jesus said to this to indicate the kind of death to which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Tingnan niyo po yung kagandahan dito. Nung sinabi ni Jesus, mamamatay ako. Sabi ni Peter, hindi pwede, Lord, over my dead body. Pero sabi ng Panginoon, 3 times you will deny me. Hindi naniwala sa ating Panginoon. Pero nung ni-restore na siya ng Panginoon, wala nang retaliation si Peter. He submitted to God. Nakita niya yung power ng Panginoon. Nakita niya he is in the true faith. Nakita niya na walang saysay ang buhay without Jesus. Kaya nga he was actually willing to give his life for Jesus. Hallelujah. It's not easy to obey God, but it's the wisest thing to do and always the best, even if it costs your life. It's the wisest thing to do, to submit all or nothing sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga yung obedience, the word is obedience. Tingnan po yung word sa gitna. Is to die to ourselves. Take up your cross and follow me. Sabi nga ng Matthew 16:24, when Jesus said to his disciples, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciples must deny themselves, must ignore, must reject, must disown themselves and take up their cross, ready to die, and follow me. And that is real obedience. Forgetting who you are and having God as your Lord and Savior. Hallelujah, hallelujah. So true repentance leads to obedience. Obedience to God leads to following Jesus. Hallelujah. Alam niyo, bakit gusto ng Panginoon na patuloy tayo sumunod sa Kanya? Kasi hindi natin alam talaga ang tunay na daan. And we need to submit everything to God kasi nga po, God knows the best for us. He knows our last breath. Pero tayo hindi natin alam when will be our last breath.
Pero sana, wag po natin i-desire at your last breath, doon mo lang sasabihin, Lord, I love you. Sana habang malakas po tayo, habang pwede pa tayong gamitin ng Panginoon, we can say, Lord, I love you. And I will obey you. Amen? So obedience is the fruit of true repentance. Obedience demonstrates genuine change. Obedience reflects surrender to God. And obedience leads to following Jesus. Obedience is a way to respond to God's forgiveness and demonstrate our new identity in Christ. It's our new identity as we obey the Lord. Hallelujah. Dahil nga nagkaroon na ng pagbabago, meron ng change of mind. Balikan ko lang po, pakita po natin in John 10:27. My sheep listen to my voice. My sheep listen to my instruction. They don't only listen, they follow. So hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang natin pinapakinggan. Hindi lang natin inaaral ang salita ng Diyos, but we desire to follow Him. Kaya nga po, we desire to listen to Him. Ito maganda, no, sinabi ko sa inyo kanina, I know them. So lahat ng pakikinig, lahat ng pagsunod na ginagawa natin sa Panginoon, alam ng Panginoon. Actually, lahat ng pagsunod natin sa ating Panginoon, well accounted yan sa langit. Maliit na bagay, malaking halaga, as long as you are doing it with faith in God, trusting God that He can do everything to your life, then we will be rewarded kahit sa maliit na bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Ito pa, in verse 28, my last verse, I give them eternal life. As we listen and obey God, walang talo. His promises, we will have eternal life. They shall never perish. Di sila mamamatay. Di sila mapapahamak. No one will snatch them out of my hand. If we listen, obey God. Kaya yung song kanina, I surrender all. Kung half-hearted ka dito, kapatid, half-hearted din ang pagtaas mo ng kamay sa ating Panginoon. Pero sana it will not be too late. Sana habang may oras pa at may panahon pa, talagang magsuko tayo ng buhay at puso natin sa ating Panginoon. Na sana, hindi dahil patanda na tayo ng patanda, sana habang malakas pa tayo, habang kaya pa tayong gamitin ng Panginoon at marinig at nais nating marinig sa ating Panginoon, well done my good and faithful servant. Sana hindi doon sa panahon na matanda na tayo. Now is the opportune time. Sabi nga ni Joshua, choose to this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. There's no question asked. We will serve the Lord. Why? Because the true secret of real life is Jesus. Hallelujah. Shall we give grace sa ating Panginoon? And shall we all stand as we prepare the Holy Communion? Hallelujah.